Nagtataka lang ako bakit ang angas ng Pinas ay merong mga bashers at mga haters dahil sa kanyang pag-aangas. Ang tanong ngayon mabuti ba ang pag-aangas o hindi? Ito ba ay mabuti sa isang boksingero o hindi? Yan ang i-analyze natin ngayon at ano ang aking opinion para dito o laban dito. Lagi nating tatandaan na ang boxing ay isang business. Yung mga unang mga panahon, ito ay siguro sports lang. Siguro ang una talaga dyan ay gladiatorial fight. Kung gusto mong ikaw ay isang prisoner, para ikaw ay makalaya, mabigyan ka ng freedom, kailangan kang lumaban at manalo. Minsan ilalaban ka nila sa isang tao, nakapareho mong bilanggo. Kung sinong mananalo, siya ay papakawalan. Minsan ilalaban ka rin nila sa mga hayop like tigers at mga lions. Kung ikaw ay mananalo dito, laban sa kanila, ikaw ay papalayain. Yan yung mga laban noon. Pero ngayon, ang boxing ay naging business na, no? Hindi na ito basta-basta lang na laro-laro lang dyan sa kanto. Hindi, no? Pinagkakakitaan na ito ng mga boksingero at lalong-lalo na mga businessman, ng mga promoters at yung mga TV networks, HBO, Showtime, etc. etc. Sa mga promotional outfit naman, ito yung malalaki, Top Rank, PBC, Manny Pacquiao Promotions, Golden Boy Promotions. So ito ay ginawa na nilang business. Kaya wag nating kakalimutan na pag may boxing, kailangan mo itong i-market, kailangan mo itong ibenta para kumita ang marami. Maliit lang dito ang pupunta sa boksingero. Malaki dito ang pupunta sa promotional outfit at malaki rin ang pupunta sa mga TV networks na magpapalabas nito sa buong mundo. Kaya kung hindi marketable ang isang boksingero, hindi ito kukunin ng mga promoters at hindi ito kukunin ng mga networks TV. Kasi nga, sino bang manunood? Gagastos sila ng malaki. Walang manunood kasi nga hindi naman sikat yung mga boksingero. Kaya ang ginagawa nila ang technique ng mga promoters para sumikat yung kanilang bata, ilalaban muna nila ito sa mga mahihina para yung kanyang kartada, yung kanyang record ay gumanda, lalong-lalo na pag ito ay zero loss. Ito ay promotions nila pinopromote nila itong taong ito, itong boksingerong ito, para someday ay kikita sila. Nasa sa boksingero na ito kung gusto niyang sumikat at kunin ng mga malalaking promotional outfit. Hindi lang yon, may mga boksingero din na kanya-kanyang levels yan. Pag ikaw ay nasa hindi ka accomplished na boksingero, dito ka lang sa Philippines lang, dito ka lang sa local lang. Pag ikaw ay magaling na, ilalalaban ka sa regional, yan lang yung makita mo. Pero kapag ikaw ay naging superstar na, ilalaban ka na nila doon sa, usually ito sa Amerika na, Sa Amerika, ikaw na yung mga co-main event or ikaw na yung main event. At may isa pang level na mas mataas dyan. Ito yung naabot na ng mga superstars like De La Hoya, Mayweather, Manny Pacquiao, Sugar Ray Leonard, Tyson, Muhammad Ali. Kukunti lang yan sila Kukunti lang yung mga ang tawag nila dyan ay mga pay-per-view stars. Iba yung superstar ng boxing, iba yung face of boxing and pay-per-view star. Yan ang sinasabi dyan. Mas maraming mga pang-tune up na mga boxers lang. Marami rin ang mga champions na. Pakonti ng pakonti yung mga superstars of boxing, yung mga lineal champions, yung mga ring magazine champions. Pero ang pinaka-elite dyan ay yung mga pay-per-view stars. Ang tawag sa kanila ay hindi lang pay-per-view superstars. Ang tawag sa kanila ay mga transcendent sports people. Ibig sabihin na transcendent hindi lang sa boxing sila kilala. Pati sa ibang mga sports, pag sila ay lumaban, yung mga ibang superstars na mga baseball, NBA, MMA, at lahat ng mga sporting events na mga superstars, nanunood sa kanila. Transcendent na nga sila Sumobra na sila sa boxing. So, si Manny Pacquiao noon, transcendent star na siya. Ibig sabihin,
Ini-invite na siya sa mga baseball games para lang mag-pitch ng gano'n. Pag opening ceremony, ini-invite na siya sa NBA, kilala na siya. Kapag lumaban siya, nanunood na lahat. Transcendent na yan, hindi lang siya sa boxing. Ayan yung mga konting boksingero lang na nakaabot dyan. Na hindi na, sila yung mga hindi na kailangan i-promote dahil kapag sila, ang pangalan nila nakita doon, papanoorin na sila ng buong mundo. Ibig sabihin, titigil na yung buong mundo, titigil na yan para lang mapanood itong mga pay-per-view transcendent stars na to. Tandaan natin, may mga pay-per-view stars ngayon na hindi pa umabot doon sa may transcendent star na mapapanoorin ng lahat. Umabot lang sila sa pay-per-view pero hindi sila nakakabenta ng 100,000 plus na mga per pay-per-view buys. Sila Manny Pacquiao, umaabot ng millions ang nanonood sa kanila. Pay-per-view, nagbabayad para lang mapanood. Yan ang mga transcendent stars. Ang mga pay-per-view stars, hindi na nila kailangang ibenta yung sarili nila. Pangalan pa lang nila, kilalang-kilala na, papanoorin na. Pero kapag ikaw ay nasa lower weights, na hindi ka sikat sa Amerika o sa Europe, yan ang mga center ng boxing, kailangan mo magpasikat. Kailangan mong magpapansin. Kailangan mong ibenta yung sarili mo. Lagi nating tatandaan na ang boxing ay isang business. As a boxer na hindi ka kilala, you have to be a showman. You have to have marketing strategy as a boxer. And paano ka makikilala? Meron akong sasabihin sa inyo na isang tao, na isang boxing hero. Pag ako kasi tumingin ng boxing, hindi ko tinitingnan yung ugali o yung persona ng tao, kung ano yung character niya o ano. Tinitingnan ko kung paano niya ibenta yung sarili niya at papanoorin siya ng mga tao. Kasi, ang boxing nga is business. Yan ang trabaho mo, yan ang business mo, yan ang trabaho mo para kumita ka, mapakain mo yung mga mahal mo sa buhay, sumikat ka, mapakain mo yung mga kapitbahay mo, yung inyong mga family. Kailangan mong ibenta yung sarili mo. Ang angas ba ni Cuadro Alas Casimiro ay mabuti para sa kanyang business, yung personal business niya na boxing, itong livelihood niya, ito yung bumubuhay sa kanya. Makakabuti ba yung pag-aangas? Opo, I will give you an example. Ito si Ricardo Mayorga. Naging champion siya, pero pag nakita mo siya lumaban, hindi ka may impress na talaga, bakit ito magcha-champion? Kalaban niya yung mga magagaling. Pero tandaan nyo, dahil sa kanyang trash talking, panurin nyo. ¡Huevo en la mañana para que te pares a pelear conmigo! No te vayas a tirar como cuando te tiraste con Bernahoski, playo. No sabes ni representar tu raza, maricón. Por eso, mira todos los latinos. And tensions quickly mount. Hey, yo soy el campeón, tú no eres nadie. Tú no eres nadie, maricón. No te me acerques más que te voy a pegar un golpe. No te me acerques más. Tenme respeto a mí, maricón. Si te mientes, esto es una película. Playito, esto es una película. Aquí no vas a casar con un maricón que quería entrar a música. Esto es boxeo, maricón, boxeo. After 15 minutes, Knockout in 9. Le pasó a De La Hoya, a Don't cry anymore after they disfigure every time that you go. No, cuando yo te pegué duro como un hombre, ni tu papá te va a reconocer. Ni tu papá te va a reconocer. Okay, tranquilo. Yan. So, dahil sa kanyang mga trash talking, nakalaban niya yung mga sikat ng mga kapanahunan namin. De La Hoya, Tito Trinidad, Sugar Shane Mosley. Ito yung mga sikat dati, yung mga pay-per-view stars ito. Fernando Vargas. At marami pang iba siyang nakalaban, pero ito yung mga sikat at mga pay-per-view na mga superstars noon na nakalaban ni Mayorga. Ito si Mayorga, laging talo. Pero but every time gusto nilang kumita pa, ilalabayan na nila ito si Ricardo Mayorga. Na hindi naman ito magaling talaga.
Wala talaga tong skills na nasasabihin natin na talagang papanuurin mo. In fact, lagi itong natatalo nila ng mga magagaling. So bakit kaya gustong-gusto siya makalaban? Ang promoter pa nito ay napakalaking tao. Ang promoter niya ay si Don King. Si Don King ang kanyang promoter. Bakit siya pinopromote? Kasi magaling siya magbenta. Galing siya magbenta ng kanyang sarili na kung itatapat mo ito kila De La Hoya, itatapat mo ito kay Trinidad, kila Mosley, kila Fernando Vargas, talagang itatrash talk niya ito na yung mga taong kakampi nila De La Hoya, etc., etc., talagang magagalit sa kanya, manunood para lang makita kung paano siya ina-knockout o tatalunin. Ayan si Ricardo Mayorga. Lagi siyang talo, pero may promoter siya na napakalaki, Don King. Dahil sa kanyang trash talking ability, maangas. Gustong-gusto siya ng mga tao. Hindi na gustong-gusto siya. He was a dream for any promotional outfit. Dahil doon sa ginagawa niyang trash talk, tina-trash talk niya. Makikita mo dito, bakit ito si Mosley? Si Mosley, 2 beses niya nakalaban Talo naman siya lagi, pero 2 beses siya nilabanan. Bakit? Kailangan ng pera. Low risk, high reward. Ang laki ng kikitain mo at hindi ka talaga matatalo kung ikaw yung magaling. Ikaw yung A-side. Kasi alam mong matatalo siya, pero sa galing niya mag-market, sa galing niya mag-trash talk, sa angas niya, bibili ng tao yung laban. Si Mosley, tinan mo yung ginagawa nila, Baka nakakalimutan kasi natin na ang boxing ay business. Si Mosley, hindi siya trash talker. Kaya kailangan i-partner siya, yung dance partner niya, yung mga kalaban niya, dapat ito trash talker para mabenta. Kasi kailangan ng polarizing figure sa kahit ano pang mga palabas, di ba? Laging may bida, may kontrabida. Kung pare-pareho kayong bida, yung mga tao, hindi gaganahan manood. Kailangan lagi may kontrabida. So, ito si Ricardo Mayorga, na master niya ang pagiging kontrabida, polarizing figure siya. Yung personality niya ganun. So, panoorin nyo. Bakit ito si Mosley? Tingnan nyo si Mosley na hindi marunong magbenta, magaling lang talaga siya. Hindi siya marunong hindi siya marunong mag-trash talk. Kaya ang ginawa, tingnan mo, makakita ka ba ng interview? Yung girlfriend niya nasa tabi niya, mas malapit kay Mayorga. You got your Pop, you got Kenny Porter, you got Sean Porter working with you, you got your Panoorin nyo yan. Si Mayorga, mas malapit pa kay Mosley. Tinan mo yung gagawin nila. Ang gagawin ni Mayorga, babastusin niya ito yung babae. Yung babae papalag. So, kung ikaw ay babae na nanunood lang, kung ikaw ay hindi nakakaintindi ng marketing and sales, magagalit ka kay Mayorga. Ang gagawin mo, bibili ka ngayon ng ticket para mapanood mo kung paano siya na-knockoutin o sasaktan o gugulpihin ni Mosley. So, ginagawa nila ito para mabenta yung mga laban. Babastusin. So, makikita mo dito, akala mo magsusuntukan sila doon sa harapan ng press. Media day ang tawag. Pero hindi naman, tutulakin lang, sasakalin lang. Ginagawa nila yon para ibenta yung laban. Ang boxing ay business. Tandaan natin yan, mga kaibigan. Okay, so si Ricardo Mayorga, isa yan sa mga trash talker at polarizing figure at niyakap niya yung pagiging kontrabida talaga, Isa pa dito, yung mga nagpapasikat dati ay sila Hector Camacho. Ito pa yung isa, si Prince Nasim Hamed. Kung alam nyo lang ito, grabe ito kakaki, grabe ito kaangas. Mas maangas pa ito kay Cuadro Alas. Kaya ito nakapunta ng Amerika. Magaling na ito sa England, magaling na ito sa Europe. Pero hindi siya kilala sa Amerika. Nakapunta lang siya doon sa Amerika at nalabanan niya si Marco Antonio Barrera. Hindi dapat siya lalabanan pero nilabanan lang siya dahil sa yabang niya, angas niya. Tinalo siya doon at doon nag-retire na yata siya o lumabang pa siya ng iba, hindi ko alam yung nangyari. Pero nakalaban niya yung mga stars sa Western Hemisphere sa Amerika dahil sa kanyang pag-aangas. At marami pang iba. Alam nyo ba na ang mga maaangas pa noon ay sila Sugar Ray Leonard, sila Tito Trinidad, sila Fernando Vargas, sila Hector Camacho, at ang isa pa sa pinakamaangas dyan ay si Floyd Mayweather at si Muhammad
Ali. Ngayon, papanoorin na naman natin isa sa pinakamaangas, na hindi naman talaga boksingero, pero nakalaban ng boxing, at siya ngayon kasama ng isa pang maangas na si Floyd Mayweather, ang number 2 sa highest grossing boxing bout fight in history. Yan si Conor McGregor. World champion din siya sa UFC, magaling din siya doon, pero first time niyang lalaban sa boxing. MMA, lilipat sa boxing, at kakalabanin niya si Mayweather. Alam naman natin na si Mayweather ay transcendent star na yan. Pinapanood na yan ng marami. So, ang top 5 na mga highest grossing fights in history ay apat doon ay hawak ni Mayweather. Tandaan niyo yan. Number 1 si Pacquiao, number 2 si McGregor, number 3 si De La Hoya. Anyway, siya yung humahawak, si Mayweather. Naku, tinapatan pa siya ni McGregor. Alam nyo, itong kahit hindi pa lumalaban, first time lang lumaban ni McGregor sa boxing, binili na yung mga laban. Bakit? Kasi magaling siya magbenta. Magaling na magbenta, trash talker na ito si Mayweather. Cocky, flamboyant, mayabang, maangas. Naku, tinapatan pa siya ng isang mas maangas pa na si McGregor. Kaya number 2 yung kanilang laban sa daming nanood sa kanila. Count to 3. I want this entire arena to scream. Watch it. McGregor, Mayweather, face off. Ladies and gentlemen, there you see August 26 live on Showtime pay-per-view. Yan ang dream ng mga promoters at ng mga TV networks. Yung mga boksingerong marunong magbenta ng kanilang sarili. Marunong bumenta, hindi na kailangan ng mga promoters na sila yung magyabang, hindi na kailangan ng promoters yung sila yung magbenta at magkaroon ng mga advertisement, kasi itong dalawang boksingerong ito, Floyd Mayweather at si McGregor, binibenta na nila yung sarili nila. Sa mga businessmen, yan ang dream fight dahil napakalaking business ang papasok dyan. At saka kung makikita nyo sa mga press conference, lagi dyan may confrontational situation. Dapat. Nais kong ipakita sa inyo na ang napanood ko lang kahapon, na isang Pilipino na hindi ko nasasabihin kung sino pangalan niya, alam nyo naman siguro. Nalulungkot ako dahil walang kaangas-angas yung kanyang ginawa. So, hindi niya talaga alam, o siguro hindi siya na coach, o siguro sa mentality niya, ito yung interview niya. Sa skills lang talaga, doon lang kami nagkatalo ni Noe Noe. Sa lahat-lahat ba ng nakalaban mo, sino yung hindi mo makakalimutan? Ayun na. Si Noe. Si Noe Noe talaga. Kasi siya yung kumbaga total package eh. Nandun na yung bilis, lakas, talagang nandun na. Kaya kung yung in-out niya, yung footwork, magaling Mabilis siya. Saka maganda yung kumbaga magaling siya tumingin ng angle. Hello, shout out to all and Controllers in the house, yo. So, still pa rin tayo sa 118 guys. Hindi muna natin 'to iiwan kasi may dream tayo dito na magiging undisputed. So, abangan nyo guys, magiging undisputed tayo. Sa lahat ng nag-aabang sa mga laban ko, abangan nyo talaga. Mas matindi pa yung papakita ko sa inyo. Tawag nila dyan ay confidence. Sa mga haters at hindi talaga nakakaintindi, ang tawag nila dyan maangas, mayabang. Sa aking panunood ng boxing, lahat ng champions naniniwala na sila yung pinakamagaling. Akala nyo ba si Manny Pacquiao hindi nagyayabang at hindi maangas? Nung bata-bata pa siya, grabe din siya. Ang pinapakita sa kanya ng HBO, ang pinapakita na siya isang banal na tao. Okay, so tingnan nyo ngayon na habang nagsiselebrate sila, gusto mag-celebrate, inutusan siya ng HBO crew, ng cameraman na lumuhod kasi gustong ipakita sa mga tao na mabait siya at siya ay madalangin. Ayun ang pagbibenta sa kanya, kaya dapat ang makalaban niya ay isang kontrabida ang dating. Polarizing figure, polarizing personality. Dapat aasarin siya. Kasi si Pacquiao, hindi nga siya ganun. Si Pacquiao noon, may balbas dito si Margarito. Ano sabi ni Pacquiao?
Oh, gagawin ko yung asintahan. Naalala nyo pa ba yun? So, angas din yun. Bakit? Kasi confident siya. Sabi niya, hayaan mo yan, gagawin kong asintahan yan. Pag-aangas yun, ibig sabihin confident si Manny Pacquiao. Nung unang laban niya kay Eric Morales, first fight nila, 'di ba, ang pinasuot kay Manny Pacquiao dahil hindi pa naman siya superstar noon, ang namimili ng gagamiting gloves ay yung kampo ni Eric Morales. Ang gusto ni Manny Pacquiao ay yung Cleto Reyes gloves. Yun ang puncher's glove kaya mas malakas ang dating. Ang pinasuot sa kanya yung winning gloves, sabi niya, kahit ano pang gloves, wala sa gloves yan. Doon siya natalo kasi ang lambot. So anyway, ang point dito, si Manny Pacquiao, nag-aangas din naman yan. Kasi pag ikaw ay gusto mo, kung ang tingin mo ay ikaw ay mananalo, may confidence ka sa sarili mo, mag-aangas ka talaga. Kaya nagtataka ako, bakit yung ating mga ibang, konti lang naman yung mga kababayan natin, galit na galit kay Cuadro Alas na maangas. Ayan ang problema natin mga Pilipino, na kung may isang taong nag-aangas dahil sobrang confidence niya sa sarili niya, nagagalit tayo. Tayo naman mga Pilipino, kagaya nung interview dun sa Filipino, ayaw niya mag-angas, feeling niya talo na siya umpisa pa lang kay Naoya Inoue. Wala talagang mangyayari kasi nga yung confidence mo tinatago mo ng ganon, ayaw mo para lang walang masabi. Yan ang problema ng mga Pilipino, na lagi tayong iniisip muna natin kung ano ang sasabihin ng iba. Kaya negative and positive yan. Nakakabuti yan kung nakikinig tayo kung ano sasabihin ng kapitbahay natin, kaya nag-iingat tayo. Pero yan ay disadvantage sa atin kung hindi na tayo marunong mag-progress kasi iniisip natin kung ano lang sasabihin ng iba. So, ang number 1 na trash talker na tinaguriang the greatest ay si Muhammad Ali. Lahat ng mga magagaling, kahit na hindi champion, lahat sila ay nagiging maangas. Ag-aangas talaga. Bakit? Kasi dyan lumalabas yung kanilang confidence sa kanilang sarili. Kaya ngayon, pabayaan na natin si Cuadro Alas. Para sa akin, yung ginawa ni Cuadro Alas noon. Alright, so what's next? Inoue, Donaire, what would you like to do? This is my plan. 3 people. First, Dragon Dogs finish. Yep. And second, Donaire. And next, Inoue. That was colorful. Okay, congratulations. Ano ibig sabihin? Di maganda pag colorful. As promoters, as TV networks, gustong-gusto nila yung mga ganyang tipo. Dahil business nga ang tingin nila. Kung magaling ka mag-promote ng sarili mo, magaling kang magbenta ng sarili mo, kahit hindi ka pa magaling maglaro, bibilihin ng tao yan. Dahil dyan, ikaw ay aangat at makakalaban mo kahit sino. Tandaan mo, Cuadro Alas, si Inoue ay hindi trash talker. Tahimik yan. Kailangan niya magkaroon ng isang dance partner. Kung ikaw ay nag-aangas, ituloy mo yan at dagdagan mo pa. Hindi dahil ikaw ay mayabang, kundi dahil gusto mong makuha ang laban na gusto mo. I have a mark on my face and an upset son in Lisbon, and I just turned 22 years old. I must be the greatest. I told the world, I talk to God every day. If God's with me, can't nobody be against me. I shook up the world. I know God. I know the real God. Wait a minute. I am the king of the world. Hold it. I'm pretty. Hold it. You're not that pretty. I'm a bad man. I shook up the world. I shook up the world. I shook up the world. Wait a minute, Cash. Wait a minute. You must listen to me. I am the double. All right, hold it. Ladies and gentlemen. Ladies, think so. All right, tell us this.